Sa wakas, unti-unti na naming natutupad yung mga pangarap namin. Yung dating tenant noon, naging isang landlady na ngayon. Ngayon ay itutur ko kayo sa aming napundar na negosyo, ang aming transient house. Pero kasabay ng pagtutur ko sa inyo sa aming transient house, hayaan nyo din akong itur ko kayo kung paano nga ba nagsimula lahat. 2014, nung ako'y unang magtrabaho as a call center agent sa Cebu. Ako nga pala yung panganay sa pamilya namin at simula noon, ako na yung tumayong breadwinner. 4 years din akong nagtrabaho as a call center agent kasi malaki naman yung sweldo. Napoprovide lahat ng needs ng pamilya ko. Naging okay naman lahat pero parang may kulang. Parang may kulang para sa sarili ko. Hindi ko tinutukoy dito yung sweldo kasi walang problema sa sweldo. Alam niyo yung mga bagay na hindi mababayaran ng pera or hindi mahihigitan ng pera. At yun yung freedom. Freedom na hawak mo yung oras mo, yung freedom na makakasama mo yung pamilya mo, yung freedom na makakapagpahinga ka kung hindi okay yung pakiramdam mo at babalik ka sa trabaho kung kailan mo din gusto. At higit sa lahat, yung freedom na ako yung may control sa sarili kong pag-unlad. At yun pala talaga yung hinahanap ko para sa sarili ko. Doon ko kasi na-realize na gusto kong sumubok ng mga bagong bagay, mga bagong opportunity. Yun bang parang nasa isang wheel ka lang at paikot-ikot ka lang doon. Walang nangyayaring pagbabago at nahihirapan lang ako. Tapos gigising ako sa umaga at uuwi ako ng gabi para hindi ako mapagalitan ng boss ko. Wala na akong oras para sa pamilya ko at sa mga bagay na gusto kong gawin. At higit sa lahat, kahit anong sipag ko sa katrabaho ko ay parehas lang kami ng kinikita. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko rin sinasabi na magnegosyo na lang kayo. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang sariling pananaw. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kagustuhan sa buhay. Kung masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang. Dahil dyan, nakangiti ka kahit ikaw ay napapagod. At alam kong hindi ka basta-basta sumusuko sa kahit anong problemang dumating. Ang sabi nila, wala daw yumayaman sa pagiging empleyado o sa habang buhay na pagtatrabaho. Pwede ring tama, pwede ring mali. Mabagal man ang pag-asenso pero secured na yung income. Meaning nararanasan nilang kumita o sumweldo every 15 to 30 kada buwan. At alam nyo, ang pagyaman ay depende sa kung gaano kakagaling humawak ng pera. Empleyado ka man or negosyante, pag hindi ka marunong sa pera, hindi ka talaga yayaman. Sa ginagawa ko ngayon, walang nakakaalam kung ano yung magiging resulta, kahit yung sarili ko. Dahil lahat, walang kasiguraduhan. Pero ito lang yung masasabi ko. Kung hindi tayo titigil at mapapagod na abutin yung mga pangarap natin, hindi lalayo sa ating mga kamay ang pinapangarap natin at gusto nating buhay. Balik muna tayo sa storya natin. Makalipas ang 1 taon nung nag-resign ako sa call center company na pinagtatrabahuan ko, hindi sa pagbibiro at pagyayabang pero naging successful yung pagva-vlogging ko. Pero alam nyo, bago ko nakamit yung tagumpay sa pagva-vlogging, sobrang dami ko ring mga pagsubok na pinagdaanan muna. Pero alam nyo ano yung ginawa ko? Kumapit lang talaga ako sa pangarap ko. Kasi alam ko na kapag hindi ako titigil at sumuko, makakamit ko rin talaga itong pangarap ko. Totoo talaga yung kasabihan na winners never quit and quitters never win. Ang gusto ko lang sabihin talaga sa inyo is kailangan mo lang talaga ng matinding determinasyon para harapin lahat ng mga pagsubok sa buhay at magtagumpay. Laki kasi ako sa hirap kaya namulat na ako sa realidad ng buhay. Na sa buhay, walang madali. Walang instant. Kasi sa buhay ng tao, hindi maiiwasan ang sakripisyo para makuha yung buhay na deserve mo. Walang madali sa totoong buhay. Lahat ng ito ay pinaghihirapan. At sa 3 years kong pagpa-vlogging, laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil sa wakas nakapagpundar na rin kami ng negosyo. At eto na nga yung hinahanap ko sa sarili ko, yung freedom. Kapag kasi business owner ka, kontrolado mo lahat. Yung mga posibilidad, walang hangganan. Pero alam nyo, walang hangganan din yung risk. Masasabi ko na maraming stress, pero marami din yung chances na kumita ka ng malaki at mapaunlad yung sarili mo. Yung mapaunlad mo yung sarili mo sa gusto mong paraan at kontrolado mo lahat ng gagawin mo. Pero ganun pa man, maging empleyado ka man or negosyante, basta't masaya ka sa ginagawa mo, and as long as wala kang tinatapakang tao, go lang ng go. Ang importante lang naman sa buhay ay ginagawa mo ang gusto mo habang meron kang income na sapat para sa gusto mong buhay. 3 buwan na nga yung nakalipas simula nung inopen namin itong transient house. At sa awa ng Diyos, buwan-buwan ay fully book yung aming transient house. Ginawa ko itong video na ito para hindi magyabang. Ginawa ko ito para ibahagi sa inyo na lahat ng ito ay galing sa diskarte at legal na pamamaraan. At hindi ko rin makakamit lahat ng ito kung hindi dahil sa suporta ng asawa ko. At higit sa lahat sa Panginoon dahil wala ang lahat ng ito kung hindi niya tayo binigyan ng lakas para harapin lahat ng pagsubok sa buhay at wisdom para gabayan tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Grabe talaga si Lord, no?
Kaya din ginawa ko itong video na ito para ipakita sa inyo kung gaano kabait si Lord. Sana maging patunay itong life story ko at itong video na ito na God will lift you from a tenant to a landlord. Pero kung hindi pa man natutupad yung mga pangarap mo ngayon, tumingin ka muna sa paligid mo. Ang daming bagay na meron ka na ngayon na dati laman lang ng prayers mo. Always mo lang i-appreciate yung mga blessings na meron ka ngayon. At huwag ka lang magfo-focus sa mga bagay na wala ka pa. Isipin mo lang palagi na you are blessed at sana alam mo yon. Hindi nagkukulang si Lord sa'yo.